Iniulat na sinabi umano ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Wang Yi na wala umanong karapatan ang Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea at iginit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igiit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Nagbanta din umano si Wang Yi na handa ang People's Liberation Army na protektahan at depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Iniulat ito matapos binalaan ng China ang Pilipinas laban sa mga ginagawa umunong provokasyon nito sa isang atol sa South China Sea na kung saan sinabi nito na mga naturang aksyon ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Beijing, lalong-lalo na sa international na batas. Sinabi ng Foreign Ministry ng China sa isang pahayag ng teritoryo ng Pilipinas ay tinukoy na isang serye ng mga international na kasunduan at ang Renai Reef ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo ng nasabing bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga supply para sa mga tropa nito na nakatalaga sa isang World War II era na Navy ship sa Second Tama Shoal na nag-udyok naman sa Chinese Coast Guard na paulit-ulit na mag-deploy ng mga vessel para harangan ang mga ginagawang resupply mission. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-dash line map na kung saan sinakop ng komunistang bansa ang mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa naging desisyon nito noong 2016 ng 9-dash line map ng China ay walang legal na batayan at ang Ayungin Shoal na kung saan tinawag ng China bilang Renai Reef ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit iginiit pa rin ng Chinese Foreign Ministry na ang Pilipinas ay wala umanong karapatan para i-claim ang soberanya sa Renai Reef sa kadahilanan na malapit lang ito sa teritoryo ng bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng ilang general ng People's Liberation Army na tatradurin nila si Chinese President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Ayon sa isang hindi pinangalanang Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa US military at mga kaalyado nito. Sinabi niya na isa umanong malaking kahibangan na kalabanin ang US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na armadong puwersa sa buong mundo at higit pa dito, alam din niya na makakalaban nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Inamin rin umano na nasabing Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan at agawin ang buong East China Sea at South China Sea ay dahil malaki ang posibilidad na makikialam at hahadlangan sila ng Estados Unidos. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na plano nilang aprubahan
ang isang mahalagang security agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan bago matapos ang taon upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pakikipanayam ni Teodoro sa mga reporters, sinabi niya na karamihan sa mga issue tungkol sa iminungkahing kasunduan sa pagitan ng Tokyo at Manila na tinawag na Reciprocal Access Agreement o kilala rin bilang ay nalutas na. Sinabi ni Teodoro na nais nila itong bilisan dahil hinihintay din ito ng Senado at ang target nila ay sa loob ng taong ito. Pwede magsagawa ng joint sale sa West Philippine Sea, ngunit kailangan umano ng Japan na sumali sa mga pagpaplano. Sinabi ng Defense Secretary na naghihintay na lamang siya ng ilang input mula sa Department of Foreign Affairs bago ipadala sa Senado ang kasunduan na tinukoy niya bilang isang treaty na nangangailangan ng ratifikasyon. Anya na may ilang mga issue na kailangan ng kalinawan mula sa DFA, ngunit sa tingin niya ay mariresolba kaagad ito. Tanging ang Estados Unidos at Australia lamang ang may magkahalintulad ng security at defense agreement sa Pilipinas. Ang VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkabisa noong 1999 at ngayon ay nagsisilbing isang legal na framework na nagpapahintulot sa mga American forces na bumisita sa bansa pansamantala para sa mga military exercise at magbigay ng humanitarian at disaster response assistance.